Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa MTR Causeway Bay Station and hanapin lang natin yung exit F1 dahil dun tayo mag-exit papuntang Mini Hotel Causeway Bay. So tara, samahan nyo ako. Alright guys, yung mga escalator dito sobrang bibilis. Kaya pag mayroon kayong dalang maleta, sobrang hirap niyang bitbitin. So dito sa left side natin, ito yung F1 and yung right side natin, yung Highsun Place. Pero dito tayo lalabas. Okay guys, so kung nakikita nyo, medyo challenging lang pag meron kayong dalang luggage. Pero sobrang lapit na lang dito yung Mini Hotel Causeway Bay. Nandito na yung bakehouse, pero kanina dito tayo dumaan sa may Sogo. Malapit na tayo sa Mini Hotel at nakita na natin. And mula sa MTR Causeway Bay Station ay nasa 450 meters away or 7 minutes by walk. Alright guys, so ipapress lang natin yung doorbell para mag-open yung main door nila. And diretso tayo sa basement 1 para mag-check-in sa kanilang lobby. Hello guys, it's me JM. Welcome to my YouTube channel, and for today's video, nandito na naman tayo ulit sa Mini Hotel Causeway Bay at gagawa na naman tayo ng panibagong hotel room tour. Kaya huwag na natin patigalan pa, tara, samahan nyo ako! Alright guys, so pagpasok natin sa ating hotel room, meron tayong electric kettle dito, hair blower, disposable cups, and yung kanilang remote sa kanilang TV. And dito naman sa left side natin, meron tayong mga switch dito ng mga ilaw nila. And nandito rin yung switch ng ating aircon. Alright guys, so ngayon papasok naman tayo sa kanilang toilet and bath. So meron tayong shower dito. And meron na rin tayong all-over shampoo dito na pwede nyo rin gamitin na body wash. And meron tayong shower curtain dito. And kapag binuksan natin, nandito na yung kanilang lavatory. And ito na yung kanilang toilet. And of course, dito sa Hong Kong, kahit saan kayo magpunta, wala talaga silang bidet. At kung napapansin nyo guys, yung kanilang toilet and bath, dito sa room na ito, wala talaga siyang cover. And I think, pwede talaga itong hotel room na ito para sa mga solo traveler. Hindi naman lahat ng kanilang hotel room ay walang cover talaga yung kanilang toilet and bath. Dahil nung first time natin nag-stay dito, may cover naman. At meron tayong kasama nun, dahil kasama ko yung mama ko. Pero mag-isa lang tayo nag-check-in ngayon. Kaya siguro, ganitong hotel room yung binigay sa atin. Na see-through talaga yung kanilang bathroom. Alright guys, so dito pala sa Hong Kong, hindi na pala sila nagbibigay ng mga complimentary dental kit, shampoo, conditioner, body wash na nakalagay sa plastic bottle dahil binan na nila. Pero pwede pa kayong mag-avail sa may ibang hotels, nasa 5 Hong Kong dollars lang. Pero dito sa Mini Hotel Causeway Bay, ang provide lang nila ay itong bath and hand towel set na disposable bath towel or para siyang paper towel na sobrang nipis. Alright guys, so dito sa baba ng bed, meron ditong safety deposit box. And kapag sinara natin to, meron tayong space dito for the luggage. Alright guys, so pinabook pala natin to by ClookUp at pwede nyong gamitin na aking Klook promo code na JITKLOOK para makakuha pa kayo ng additional na discount. And by the way guys, ang kinuha natin hotel room type nila ay yung kanilang mini double room good for 2 persons, starts sa 2,200 pesos to 2,500 pesos. Pero nung nakita natin na nasa 1,800 pesos lang, agad natin pinubook dahil sakto nandito tayo ngayon sa Hong Kong at mag-stay tayo dito for 1 night. And kanina, pagka-check-in natin, nanghingi pala sila ng 500 Hong Kong dollars na security deposit na refundable naman upon check-out.
2 hours later. Alright guys, so lumabas muna tayo ng hotel para kumain. And nung Google Map natin, meron tayong nakitang malapit na KFC dito. Nasa 250 meters away, 5 minutes walk. Ganun lang siya kalapit. Pero dito, sa nilalakaran natin, meron na tayong nakikitang Cafe de Coral and McDonald's. Alright guys, so dito sa Causeway Bay, parang hindi yata sanay yung mga driver dito na sobrang traffic. Alright guys, so nakapag-order na tayo. 50 Hong Kong dollars. Na-check natin yung go time natin. Nasa 370 pesos plus lang yung nabawas. Alright guys, so yung in-order natin ay yung kanilang twister. Ito yung laman niya. Laka ng price. 2 hours later. Alright guys, so medyo nagutom tayo. Bumili tayo ng spaghetti sa may 7-Eleven. Nasa 22 Hong Kong dollars. Sobrang mahal talaga yung mga pagkain dito sa Hong Kong. Medyo nabitin tayo sa kinain natin kanina sa KFC. Ang konti ng serving nila, parang sa Pilipinas lang, sobrang liit. Okay guys, yung spaghetti nila, hindi ko masabi na pwede na. Hindi masarap yung sauce niya. The next day. Good morning guys! So palabas tayo ngayon ng ating hotel and pupunta tayo ngayon sa Victoria Park dahil nakita natin na meron silang Flower Festival display and meron siyang entrance fee na 14 Hong Kong dollars and nung Google Map natin nasa 17 minutes by walk lang, so sobrang lapit lang niya, around 1.1 kilometers away. Okay? So tara, samahan niyo ko. Alright guys, so sobrang dami ng flower display nila dito and sobrang init din. And by the way guys, pupunta pala tayo ng Wan Chai dahil sobrang lapit lang dito sa may Causeway Bay Station. And may malapit din na tourist spot dito, yung Monster Buildings sa may Quarry Bay. Pero hindi natin pupuntahan ngayon dahil last year nakapunta na tayo. A few moments later. Alright guys, so sobrang napagod talaga tayo sa kakalakad kanina at kakapicture. So sumuko na talaga tayo. Kaya nandito tayo ngayon sa Cafe de Coral para mag-brunch. Ang oras ngayon ay 11 AM. So yung mga menu nila ay for breakfast pa lang. So tara, order na tayo. Alright guys, ito na yung orderin natin. Click to pay. Credit card. So ginagamit natin dito ay GoTime. Alright guys, ito yung in-order natin. Meron tayong Italian coffee, and meron tayong noodles dito, and tuna bun. Alright guys, so yung in-order natin ay 33 Hong Kong dollars, and nung chinek natin yung go time natin, nabawas lang tayo ng 245 pesos. So mura na, and sobrang dami rin ng mga serving ng kanilang noodles. Alright guys, so hinahanap lang natin kung saan yung Canal Road West dahil doon tayo sasakay ng Dingding Tram and mula sa Cafe de Coral, maglalakad lang tayo around 2 minutes, nasa 240 meters away, so ganoon lang siya kalapit.
Alright guys, so nakasakay na tayo dito sa kanilang double decker na Dingding Tram. And ipapakita sa inyo yung view natin dito. Alright guys, so kakababa pa lang natin dito sa Dingding Tram. So bumaba tayo dito sa Obrian Road at first time natin sumakay. And pagpasok, hindi pa kayo magtatap para magbayad. Magbabayad pa lang kayo gamit ang Octopus card sa may exit. And kung wala kayong Octopus card, pwede rin coins at hindi sila nagbibigay ng change or sukle. Okay? And dito sa Google Map, papunta tayo ngayon sa Litong Avenue. And nasa 150 meters away lang, 2 minutes by walk. So tara, samahan nyo ko. And by the way guys, first time natin sumakay ng tram and sobrang saya natin dahil malaking tulong talaga yung Google Map. Yung pamasahe lang ay nasa 3 Hong Kong dollars. So ito yata yung pinakamurang transportation dito sa Hong Kong. Alright guys, so habang papunta tayo sa Litong Avenue, nadaanan natin tong Yuen Street. So para siyang Ladies Market or Temple Street Market. So lakad-lakad lang tayo dito and tingin tayo kung meron tayong mabibiling mga souvenirs. Alright guys, so dito pala sa Litong Avenue, malapit lang pala, tatawid lang kayo papuntang Hopewell Hotel and Mall, yung sikat na elevator dito na lagi natin nakikita sa TikTok. Alright guys, so ito yung Litong Avenue and merong sign dito na papuntang Hopewell Hotel and Mall at ito na siya mismo. Alright guys, so mula dito sa Hopewell Center, meron tayong nakita sa Google Map na maganda siya sa Instagram photos, yung Blue House. So pupunta lang natin yon dahil sobrang lapit lang niya, around 300 meters away, 4 minutes by walk. Alright guys, so pupunta tayo ngayon sa Kennedy Town. Pupuntahan natin yung basketball court na trending sa TikTok para mabidyohan at mapicturan. So tara, samahan niyo ako. Alright guys, hanapin lang natin exit C and mula doon nasa 4 minutes walk lang. So dapat hindi tayo maglalakad ng malayo. Kapag naglakad tayo malayo, ibig sabihin naliligaw na tayo. Alright guys, so dito sa Google Map, nasa 140 meters away lang or 2 minutes by walk. Alright guys, so ito yung exit C. So try natin na dumiretso dito. And hanapin lang natin yung nakikita natin sa TikTok. So guys, meron dito playground. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa basketball court sa may Kennedy Town and sobrang lapit lang niya talaga. And dito tayo sa letter A and napapansin natin dito sobrang dami ng mga nagpipicture dito. So tara, makigaya na tayo. Okay? Alright guys, so kung napapansin nyo, sobrang dami ng tao ngayon na nagpipicture dito.
So gagayahin lang natin. Guys, paki-explain sa akin, ba't parang naging tourist spot ito at lagi nila pinipicturean kahit yung mga lokal? Alright guys, so napapunta rin tayo dito sa basketball court dito sa may Kennedy Town na malapit lang sa MTR station dahil trending talaga yung spot na yun sa TikTok. And to be honest guys, sobrang dami rin ng mga Chinese na nagpipicture dun sa court na yun. 2 hours later. Alright guys, so dito kong tatapusin ang aking hotel review dito sa Mini Hotel Causeway Bay. And if ever kung naghanap pa rin kayo ng hotel dito sa Hong Kong, check out sa aking YouTube playlist. At meron pa tayong ginawa mga hotel room tours sa Baguio, sa Boracay, sa Cebu, sa Bohol, sa Metro Manila, at sa iba pang mga lugar. And huwag niyo kakalimutan na gamitin natin Klook promo code na JudeClook para makakuha pa kayo ng additional na discount. Okay? So thanks for watching. Bye!